Magandang hapon po, Ginang Morales at sa aming mga kamag-aral. Kami po ang ikatlong pangkat at kami po ang magtatalakay ng paksa sa araw na ito. Ang paksa po na aming tatalakayin ay ang mga tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. At ang una pong magtatalakay ay si Ariel Dominguez. Unang paksa ay ang lecture. Ayon kay Bly 1972, naniniwala siya na ang lecture ay tumutukoy sa oral na presentasyon ng mga impormasyon o karunungan na kailangan ng tao para sa partikular na paksa o asignatura. Ito ay naglalayo na makapagturo o makapagtanghal at makapagbatid ng isang ideya sa tao. Ginagamit ang lecture upang una, makapagkilala ng bagong asignatura, pangalawa, makapagbuod ng isang tinatalakay na usapin, at huli, maiugnay ang mga teorya sa aktwal na gawain. Kabutihan ng lecture. Ang lecture ay nagbibigay ng orihinal na ideya at mga pagtuturo na nagmula sa material na nakikita sa libro. Mas kontrolado ng instruktor ang pagdaloy ng pagtuturo at mas nabibigyang kahalagahan niya ang objektibo, layon at daloy ng presentasyon. Mas nabibigyang pansin din nila ang mga estudyante at mas mabilis natutugunan ang mga tanong ng mga estudyante. Sunod naman ay ang adbentahe at di-adbentahe. Una, adbentahe. Madaling pagkakalantad ng mga bagong kaalaman. Pangalawa, madaling pangasiwaan ang isang napakalaking pangkat ng mga tagapakinig o manonood. Di-adbentahe. Una, pasibo ang mga pamamaraan ng partisipasyon ng tagapakinig o mag-aaral sa proseso ng komunikasyon. Ang huli ay isang daloy lamang ang proseso ng komunikasyon. Sunod naman ay mga mungkahi sa epektibong lecture. Una, pagkakaroon ng kahandaan. Ang magsasagawa ng lecture ay kailangang bumuo ng balangkas at mga katulong na visual na may pagsaalang-alang sa interes ng mga inaasahang tagapakinig o tagapanood upang makuha ang kanilang atensyon sa isasagawang lecture. Sunod, pagkakaroon ng focus. Makakatulong din ang pagkakaroon ng focus upang maayos na maisakatuparan ang gagawing lecture. Ang pamamahagi ng balangkas sa mga mag-aaral o participant ng lecture ay maaari ring makatulong sa makabuluhang patalakay. Pangatlo, pakikilahok ng tagapanood o tagapakinig. Tungkulin ng nagsasagawa ng lecture na pahalagahan ang kanyang mga tagapakinig o manonood at lahat ng participant upang maging makabuluhan ang anuman na kanyang gagawing pagtalakay. At ang huli ay ang pagkuha ng komento o tugon. Ang pagkuha ng komento o tugon buhat sa mga naging participant o kalahok ay napakahalagang bahagi ng isang lecture sapagkat maaari itong maging sandigan ng lecturer sa implementasyon ng kanyang mga isasagawang lecture sa darating pang mga pagkakataon. Kung ang pagtugon ay positibo, nangangahulugan na ang lecturer ay naging matagumpay sa kanyang tungkulin sa pagsagawa ng lecture. Ang susunod na tagapag-ulat ay si Diana Ridota. Symposium. Ito ay isang pangkatang talakayan o interaksyon tungkol sa iba't ibang issue na ang layunin ay maibahagi ang impormasyon sa mga dadalo. Ito ay may layunin ding magbigay ng kaalaman ukol sa paksang napapanahon. Isa itong kumperensya ukol sa isang napapanahong paksa kung saan maraming tagapagsalita ang magbabahagi o maglalahad ng kani-kanilang kaalaman. Mahalaga ang mga symposium dahil sa mga sumusunod. Una, nagbibigay impormasyon. Ang pangunahing layunin ng isang symposium ay ang magbigay kaalaman tungkol sa isang paksa ayon sa mga eksperto. Pangalawa, ang mga impormasyon ay ibinibigay ng mga eksperto. Ang symposium ay magiging matagumpay lamang kung ang mga tagapagsalita ay may lubos na kaalaman tungkol sa mga paksang tinatalakay. Pangatlo, ina-update ang kaalaman ng mga tao. Maaaring may kaalaman at layo tungkol sa paksang tinatalakay, pero dahil sa mga kasarasan ng mga eksperto, malaki ang pagkakataon nating makakuha ng iba pang mahalagang impormasyon. Mahalaga rin ang pagpaplano ng symposium katulad ng mga sumusunod.
Pagplano kung kailan isasagawa ang symposium. Tiyakin ang petsa, oras at lugar na pagdarausan nito. Bumuo pa ng iba't ibang komite na mamamahala sa iba't ibang gawain. Pag-usapan kung saan magmula ang pondo at ang pagkakagastusan nito. Pumili ng paksang tatalakayin at ang magiging tagapagsalita nito. Magreserba ng mga kagamitan tulad ng LCD projector, sound system, mga mesa, at silyang gagamitin sa pagsagawa ng symposium. Bumuo ng programa upang matiyak ang pagdaloy ng talakayan. Upang matiyak ang bilang ng mga dadalo, gumawa ng imbitasyon at ipamahagi ito. Kalakip nito ang programang magaganap sa symposium. Mga hakbang sa pagsasagawa ng symposium. Una, alamin ang kahulugan ng tatalakayin sa symposium. Magdesisyon kung sino ang target na manonood. Halimbawa, mag-aaral, guro, manggagawa, mga kabataan at iba pa. Maghanda ng lugar na angkop sa pagganapan ng symposium. Pangalawa, gumamit ng iba't ibang paraan upang makapag-imbita ng mga kalahok sa symposium gaya ng flyers. Maaari ding mag-post sa mga social media site o personal na imbitahin ng mga mag-aaral tungkol dito. Mag-imbita ng maraming bilang ng kalahok kaysa sa inaasahan. Ihanda ang attendance o pagdalo ng mga kalahok at feedback forms, gabayan ng mga pagtatalakay sa paksang pinag-uusapan. Humingi ng feedback at survey tungkol sa isinagawang symposium. Sa kabuuan, kung ang lahat ay may kahandaan sa gawain, ang pagdaraos ng symposium ay isang kapakinabang na uri ng ehersisyong pangkaisipan at kasanayan sa pagsasalita at pakikinig. Yun lamang po ang aking ulat. Ang susunod pong magtatalakay ay si Binibining Regine Puto. Seminar. Ito ay isang formal na paraan ng pagtuturo ng pangkat na karaniwang nagbibigay daan sa isang madla makakuha ng pinakamataas na kaalaman. Tungkulin nito na tipunin ang isang maliit o malaking pangkat para sa mahalagang pag-uusap. Ang tagapamahala ng seminar ay kailangan malaman ang layunin nito. Halimbawa ng layunin ng seminar, una, magtalakay ng iba't ibang isyu hinggil sa pagtuturo ng sex education sa kabataan. Pangalawa, maitaas ang antas ng kamalayan ng mga kabataan patungkol sa sex education. Pangatlo, mailahad ang mga paraan o naidudulot ng sex education sa mga kabataan. Paksa. Mahalaga ang isaalang-alang sa gawaing ito ang paksa ng pagtatalakay sapagkat dito nakasalalay ang mga pagpapasya sa maraming bagay, katulad sa pagpili ng tagapagsalita. Mahalagang pumili ng tagapagsalita na may malawak na kaalaman sa paksang tatalakayin upang mas maintindihan ng mga tagapakinig ang tatalakayin sa seminar. Manonood o dadalo o kalahok. Dapat ding tignan ng mag-oorganisa ng seminar ang mga partisipant o kalahok upang matukoy ang kani-kanilang interes. Kung ano bang gusto nilang pakinggan, kung ano yung gusto nilang malaman. Sa lugar ng pagdarausan, ito ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng gawaing ito. Ang lugar kung saan gaganapin, maaaring pag-isipan din itong mabuti kung saan gaganapin na alam ang lugar na sa iyon ay madaming taong kailangan malaman ang layunin ng iyong seminar. Dumako naman po tayo sa paksang workshop. Ano nga ba ang workshop? Ang workshop ay kinabibilangan ng mga elementong taglay ng isang seminar. Kagaya ng seminar, ito rin ay may layunin, paksa, manonood at lugar. Bagamat ang malaking bahagi nito ay nakapokus sa hand-on practice. Ano naman ang hand-on practice? Ito ang pagkakataon ng mga participant na matuto sa pamamagitan ng aktwal na paggawa ng mga itinuturo sa kanila. From the word itself, hand-on, nangangahulugan na ang ating mga kamay ay may pagkakataon na magamit sa pag-aaral. Halimbawa na lang sa isang art workshop. Maaari nating mahawakan o gamitin ang mga kagamitan tulad ng paintbrush, paint materials upang ma-apply ang tinuturo ng tagapagsalita.
Ang workshop ay idinisenyo upang aktwal na magabayan ng tagapagsalita o tagapangasiwa ang mga participant sa pagbuo ng isang output na bahagi ng pagtatalakay. Ang ilan sa mga talentong nililinang ng isang workshop ay ang pag-arte, pagsasayaw, pag-awit, pagsasalita at pag-aaral ng iba't ibang lengguwahe tulad ng Ingles, Espanyol, Mandarin at iba pa. Ito ay karaniwang pinamumunuan ng mga eksperto na siya ring nagiging tagapagsalita o tagapagturo sa workshop. Sa bahaging ito ay pinapakita ang halimbawa ng workshop. Sa unang larawan, ito ay isang halimbawa ng acting workshop at sa ikalawang larawan naman ay pinapakita ang halimbawa ng singing workshop. Ang huling paksa naman po na aming tatalakayin ay ang konferensya o conference sa wikang Ingles. Ang konferensya ay tumutukoy sa isang formal na pagpupulong na kung saan ang mga kasali or participant ay binibigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng kani-kanilang pagtatalakay sa iba't ibang paksa. Hindi nito kailangan na palaging nakasentro sa larangan ng akademya. Maaari din itong maging sa panlipunan, panrelihiyon, pampolitika, korporasyon, o iba pang interes. Maaari din na magkaroon ng konferensya ang mga doktor, abogado, mga mamamahayag, at iba pa. Ang konferensya ay mayroong higit na malawak na delegado kung ihambing sa symposium. Sa katunayan, ito ang tawag sa malaking bersyon ng symposium. Ito marahil ang pinakamalaking bersyon ng pagpupulong. Ito rin ay dinadaluhan hindi lamang ng mga eksperto, kundi ng mga nais-aralin ng paksang tinatalakay. Mas marami rin ang inaasahang dumalo rito. Maaari rin na may iba't ibang pagpupulong na nakapaloob sa isang konferensya. Ang pagpaplano at pagkakaroon ng konferensya ay isang gawaing hindi madaling isakatuparan kung isasaalang-alang ang lawak ng sakop ng pagtatalakay sa mga usaping nakapaloob dito. Kaya't narito ang ilan sa mga mungkahing hakbang sa pagbuo nito. Una ay ang pagpapasya ng tema. Ito ay dapat nakapupukaw ng damdamin at nakapanghihikayat para sa isang talakayan. Pangalawa naman ay ang pagpapasya ng mga maaaring makasama sa pangkat para sa pagpaplano o pangangasiwa. Gaya ng aking sinabi, ang pagbubuo ng konferensya ay isang hindi madaling gawain kaya kinakailangan mo ng mga kasama o makakatulong sa iyo. Maaari kang gumawa ng mga komite upang siyang mamahala ng mahalagang aspeto ng konferensya. Gaya ng komite para sa promosyon, komite para sa programa, o komite para sa dokumentasyon. Ikatlo naman ay ang paghahanda ng plano sa budget at sa mga paggugugulan nito. Sa pagbuo ng komite, kinakailangan ng malaking halaga. Kailangan mo maghanda ng bayad para sa lugar na pagdarausan, akomodasyon para sa mga participant at sa mga tagapagsalita, bayad sa tagapagsalita, promosyon, bayad para sa mga namahala at iba pa. Ikaapat naman ay ang pagpapasya para sa araw at lugar na pagdarausan ng gawain. Sa pagpili naman ng lugar na pagdarausan ng gawain, maaaring tingnan ang lokasyon, pasilidad, akomodasyon, pagkaing ihanda at aspektong teknikal. Ikalima naman ay ang pagpili ng tagapagsalita. Pumili ng pinakamahusay na tagapagsalita sa larangan na may kaugnay sa paksa. Ang tagapagsalita ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng conference o konferensya sapagkat sa kanilang kaalaman nakabase kung maging epektibo ba ang pamamahagi ng impormasyon sa mga participant. Pinakahuli naman ay ang pagpapatala at promosyon. Ito ay isang estratehiya upang ipaalam at makaakit ng mga magiging participant sa isang konferensya. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng Facebook, maaaring mag-share, maaaring mag-email ng campaign sa mga tao na maaaring interesado sa paksang tatalakayin. Kung wala ang promosyon, hindi makukuha ang bilang ng inaasahang dadalo o kalahok sa pinaghandaang konferensya.